Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na naman tayo upang talakayin ang isang panibagong paksa. Ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa likas kayang pag-unlad. Ano ito at bakit ito mahalaga? Sa paksang ito, may mga layunin tayong kaya kong ilarawan ang konsepto ng likas kayang pag-unlad. Kaya kong tukuyin ang haligi ng sustainable development. Kaya kong suriin ang kahalagahan ng likas kayang pag-unlad at kaya kong iugnay ang SDG sa pambansa at pandaigdigang kaunlaran. Kapag sinabing likas kayang pag-unlad, ito ay isang prinsipyo o konsepto ng pag-unlad na tumutugon sa mga pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon nang hindi isinasakripisyo ang mga kakayahan ng susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sinusulong ito sa pamamagitan ng konsultatibong pagtalakay ng mga kasaping bansa ng United Nations na naglalayong itaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga tao pagsapit ng taong 2030. Binuo ang Sustainable Development Goals bilang konkretong hakbang na formal na pinagtibay sa United Nations Sustainable Development Summit noong Setyembre taong 2015. Ang mga adhikaing ito ay nagsisilbing pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga naunang Millennium Development Goals or MDGs na ipinatupad naman mula 2000 hanggang 2015. Halina't isa-isahin natin ang 17 Sustainable Development Goals. Una ay ang No Poverty. Ito ay may layuning wakasan ang kahirapan sa lahat ng anyo at sa lahat ng lugar. Tinitiyak nito na ang bawat tao ay may sapat na pagkain, tirahan, edukasyon, kalusugan at oportunidad upang magkaroon ng disenteng pamumuhay. Ang halimbawa nito ay ang programang pangkabuhayan ng bawat barangay. Naglulunsad ang mga barangay ng programang pangkabuhayan kung saan binibigyan ng puhunan at pagsasanay sa paggawa ng mga produktong pagkain ang mga pamilyang may mababang kita. Dahil dito, nagkaroon sila ng dagdag na pagkakakitaan at mas napabuti ang kanilang pamumuhay. Pangalawa ay ang Zero Hunger. Ito ay nakatuon sa pagtiyak na walang taong nagugutom at lahat ay may akses sa ligtas, sapat at masustansyang pagkain. Sinusuportahan din nito ang mga magsasaka at mga makabagong paraan ng pagsasaka upang mapanatili ang seguridad sa pagkain. Ang halimbawa nito ay ang gulayan sa paaralan at bakuran. Nagtatatag ang mga paaralan ng gulayan sa bakuran upang makapagbigay ng sariwang gulay para sa feeding program ng mga mag-aaral. Nakatutulong ito upang mabawasan ang kaso ng malnutrisyon sa komunidad. Pangatlo ay ang Good Health and Well-being. Ito ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan ng bawat isa sa pamamagitan ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan, pag-iwas sa mga sakit, pagbawas ng dami ng namamatay at pagtataguyod ng pisikal at mental na kalusugan. Halimbawa nito ay ang libreng bakuna at medical check-up. Nagsasagawa ang Rural Health Unit ng libreng bakuna at regular na medical check-up para sa mga bata at matatanda. Nakatutulong ito upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit at mapanatili ang mabuting kalusugan. Ikaapat ay ang quality education. Ito ay ang pagbibigay ng pantay, dekalidad at inklusibong edukasyon para sa lahat, lalo na sa pagtiyak na lahat ng tao ay may pagkakataong makapag-aral at makapag-develop ng kasanayan para sa maayos na kinabukasan. Ang halimbawa nito ay ang librong school supplies at scholarship ng pamahalaan. Nagbibigay ang lokal na pamahalaan ng libreng school supplies, gayon din ng internet access at scholarship sa mga mag-aaral na kapos sa buhay. Dahil dito, mas maraming kabataan ang nakapagpapatuloy sa kanilang pag-aaral. Panglima ay ang gender equality. Ito naman ay nakatuon sa pagwawakas ng diskriminasyon at karahasan laban sa kababaihan at kalalakihan at sa pagbibigay ng pantay na oportunidad sa edukasyon, trabaho at pamumuno. Halimbawa nito ay ang pantay na oportunidad ng lalaki at babae sa trabaho. Pinapayagan ng isang kumpanya ang kababaihan at kalalakihan na magkaroon ng pantay na oportunidad sa trabaho at promosyon.
Nakatutulong ito upang mabawasan ang diskriminasyon sa lugar ng trabaho. Ika-6 ay ang clean water and sanitation. Ito ay nakatuon sa pagtiyak na lahat ng tao ay may akses sa malinis at ligtas na tubig at maayos na sanitasyon. Layunin nito mapabuti ang kalusugan at kalinisan sa pamamagitan ng sapat na supply ng malinis na tubig, palikuran at wastong pamamahala ng tubig. Ang halimbawa nito ay ang sistema ng malinis na tubig at malinis na palikuran. Nagpapatayo ang isang barangay ng sistema ng malinis na patubig at pampublikong palikuran para sa mga residente. Dahil dito, nababawasan ang sakit na dulot ng maruming tubig. Pang-7 ay ang affordable and clean energy. Katuon sa pagbibigay ng abot-kaya, maaasahan at malinis na enerhiya para sa lahat. Layunin nitong palawakin ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar, hangin at hydropower upang mabawasan ang polusyon at mapangalagaan ang kalikasan. Halimbawa nito ay ang paggamit ng solar panels. Gumagamit ang isang paaralan o tahanan ng solar panels upang makabawas sa gastos sa kuryente at makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Naging mas matipid at mas environment friendly ang kanilang operasyon. Pang-8 ay ang decent work and economic growth. Nakatuon sa paglikha ng disenteng trabaho at pagpapaunlad ng ekonomiya para sa lahat. Layunin nitong mabigyan ang mga tao ng maayos, ligtas at produktibong hanap buhay habang isinusulong ang patuloy na paglago ng ekonomiya. Halimbawa na lang nito ay ang skills training para sa mga walang trabaho. Nagkakaroon ng skills training sa paggawa ng handicrafts at online selling para sa mga walang trabaho. Marami sa kanila ang nakahanap ng hanap buhay at nakapagsimula ng sariling negosyo. Pang-9 ay ang industry, innovation, and infrastructure. Ito ay nakatuon sa pagpapaunlad ng industriya, infrastruktura at inobasyon upang suportahan ang pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya. Halimbawa nito ay ang pagpapatayo ng pamahalaan ng tulay, kalsada at mga gusali. Nagpapatayo ng bagong tulay ang pamahalaan upang mapadali ang pagpapadala ng mga produkto mula sa mga sakahan patungo sa pamilihan. Nakatutulong ito sa pang-unlad ng lokal na ekonomiya. Pang-10 ay ang reduce inequalities. Ito ay nakatuon sa pagbabawas ng hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng pagitan ng mga bansa. Layunin nitong tiyakin na ang lahat ng tao, anuman ang kanilang kasarian, edad, kapansanan, lahi o katayuan sa buhay ay may pantay na oportunidad at karapatan. Halimbawa nito ay ang pagbibigay ng scholarship sa mahihirap ng mga universidad. Nagbibigay ang isang universidad ng scholarship para sa mga mag-aaral mula sa mahihirap at malalayong lugar. Nabibigyan sila ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ang 11 ay ang sustainable cities and communities. Ito naman ay nakatuon sa pagpapaunlad ng mga lungsod at komunidad na ligtas, maayos at napapanatili. Layunin nitong magkaroon ng maayos na pabahay, ligtas na transportasyon, malinis na kapaligiran at disaster resilient na mga komunidad. Nagpapatupad ang mga lungsod ng maayos na segregasyon ng basura at pagtatayo ng mga parke para sa publiko. Naging mas malinis, ligtas at maaliwalas ang kapaligiran. Pang-12 ay ang responsible consumption and production. Ito ay nakatuon sa responsableng paggamit ng likas na yaman at tamang paraan ng produksyon at pagkonsumo. Layunin nitong mabawasan ang basura, polusyon at sobrang paggamit ng resources sa pamamagitan ng tamang pag-manufacture, pag-consume at pag-recycle. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang paggamit ng reusable plastic at pag-iwas sa single-use plastic. Paggamit ang isang restaurant o ang isang negosyo ng reusable containers at binabawasan ang paggamit ng single-use plastics. Nakatutulong ito sa pagbawas ng basura at polusyon. 13 ay ang climate action. Ito naman ay nakatuon sa agarang aksyon upang labanan ang climate change at ang mga epekto nito. Layunin nitong bawasan ang greenhouse gas emissions,
palakasin ang paghahanda sa mga sakuna at protektahan ang kalikasan laban sa matinding pagbabago ng klima. Ang halimbawa nito ay ang mga malawakang pagtatanim ng puno. Nagsasagawa ang mga mag-aaral at guro ng malawakang pagtatanim ng puno sa kanilang komunidad. Nakatutulong ito sa pagsipsip ng carbon dioxide at pag-iwas sa pagbaha. Pang-14 ay ang life below water. Ito ay nakatuon sa pangangalaga at pagpapanatili ng karagatan, dagat at yamang dagat. Layunin nitong bawasan ang polusyon sa dagat, labis na pangingisda o overfishing at pagkasira ng coral reefs at marine ecosystems. Halimbawa nito ay ang coastal cleanup at pagbabawal sa iligal na pangingisda. Nagkakaroon ng coastal cleanup at pagbabawal sa iligal na pangingisda sa isang baybaying barangay. Nakatutulong ito upang maprotektahan ang mga yamang dagat at tirahan ng mga isda. Pang-15 ay ang life on land. Nakatuon sa pangangalaga at pagpapanumbalik ng mga kagubatan, lupa at biodiversity sa kalupaan. Layunin nitong pigilan ang deforestation, pagkasira ng lupa at pagkawala ng mga hayop at halaman upang mapanatili ang balancing ecosystem. Halimbawa nito ay ang reforestation program sa mga kalbong kagubatan. Nagpapatupad ng reforestation program ang DNR sa mga kalbong kagubatan. Dahil dito, dumami muli ang mga puno at nabibigyan ng tirahan ang iba't ibang mga hayop. Pang-16 ay ang peace, justice, and strong institutions. Ito ay nakatuon sa pagkakaroon ng mapayapa, makatarungan at maayos na lipunan na may matatag at responsableng mga institusyon. Layunin nitong wakasan ang karahasan, korupsyon at pang-aabuso at tiyakin ang akses sa hustisya para sa lahat. Ang halimbawa nito ay ang mga seminars laban sa karahasan, droga at korupsyon. Naglulunsad ang barangay ng mga seminar laban sa karahasan, droga at korupsyon. Nakatutulong ito upang mapanatili ang kaayusan at tiwala ng mamamayan sa kanilang pamahalaan. At panghuli ay ang Partnerships for the Goals. Ito ay nakatuon sa pagtutulungan ng mga bansa at iba't ibang sektor upang makamit ang Sustainable Development Goals. Layunin nito ang pagbabahagi ng pondo, teknolohiya at kaalaman para sa pandaigdigang pag-unlad. Halimbawa na lang ay ang pagtutulungan ng paaralan, pamahalaan at pribadong kumpanya para sa kaunlaran. Nagtutulungan ang paaralan, lokal na pamahalaan at mga pribadong kumpanya upang makapagbigay ng libreng computer at internet access sa mga mag-aaral. Dahil sa kanilang kooperasyon, mas maraming kabataan ang nagkakaroon ng pagkakataong matuto at umunlad. Umako naman tayo sa kahalagahan ng likas kayang pag-unlad. Bakit nga ba ito mahalaga? Una ay ang mainam na paggamit ng mga likas na yaman. Ang pag-aaral ng likas kayang pag-unlad ay magiging gabay kung paano gagawing mainam at epesyente ang paggamit ng mga limitadong yaman. Sunod ay ang paggawa ng matalinong desisyon o pagpili. Ang mainam na paggamit ng limitadong likas na yaman at ibang uri ng kayamanan ay may kaakibat na pagpili. Sunod ay ang pagkakaroon ng maayos na ekonomiya, panlipunang pag-unlad at kalikasan. Hangarin ng mga bansa na kasapi ng United Nations na maging maunlad ang lahat. Walang individual, pangkat o bansa na dapat na maiwan sa pagtamasa ng kaunlaran. Sunod ay ang kahalagahan ng pakikiisa o aksyon. Ang pagsasakatuparan ng 17 SDGs ay nangangailangan ng pagkikiisa ng bawat bansa, rehiyon, pangkat at individual sapagkat layunin din nito na maiangat at makinabang sa pag-unlad ng bawat isa. Hanggang dito na lamang po ang talakayan natin ngayong araw. Sana'y marami kayong natutunan. Paalam!